Madalas sinasabi ni Mara de la Cruz na ang amoy ng tinapay ang pinakamabait na bagay sa mundo. Hindi ito nanghuhusga, hindi ito nagtatanong kung bakit pagod ka, at hindi ito nanunumbat kung ilang beses ka nang nadapa. Amoy ito ng umaga. Amoy ito ng pag-asa. Pero sa araw na iyon, kahit ang amoy ng mainit na pandesal sa Hermanas Pan de Manila ay parang may halong kaba. Alas 5 pa lang ng umaga, gising na si Mara. Sa maliit nilang inuupahang kwarto sa Santa Elena, tahimik ang paligid, maliban sa mahinang ugong ng electric fan at sa hingal ng kapatid niyang si Nico. Nakaupo si Mara sa tabi ng kutsyon, hawak ang nebulizer mask na parang siyang bantay sa pagitan ng hika at ng paghinga. Dahan-dahan lang, Nick. Bulong niya, sinisipat ang mata ng kapatid na namumula sa puyat. Huminga ka lang. Ayan. Ayan. Tinangguan siya ni Nico. 12 anyos pero parang mas matanda na ang mga mata. Mga matang sanay sa pag-iingat. Mula sa kusina, kung matatawag na ang kusina ang sulok na may maliit na kalan at 2 pinggan, sumigaw ang nanay nilang si Lorna habang nagsasampay ng basang damit sa loob. Anak, pasensya na ha. Kailangan ko pang tapusin to. May dagdag labada si Aling Cora. Kung maaga kong matapos, may dagdag tayong 200. Okay lang, Nay. Pilit na nang umiti si Mara. Basta makakain tayo mamaya at si Nico hindi nahihikain. Si Lorna huminga ng malalim, tumingin sa kanila. Ang tatay mo, nag-text na naman. Hindi sumagot si Mara agad. Parang may lumunok na bato sa lalamunan niya. Lahat ng sakit sa bahay na iyon may pangalan at kadalasan ang pangalan ay Ruel de la Cruz. Anong sabi? Tanong ni Mara, pinipilit maging kalmado. Anak, sorry, kailangan ko lang ng pantubos. Habol na ako ng mga tao. Napapikit si Mara. Pantubos? Lagi na lang pantubos. Parang ang buhay nila, isang bagay na pwedeng isanla. Palaging kulang, palaging may hahabol. Sabihin mo, pinigilan ni Mara ang sarili. Sabihin mo, wala tayong maibibigay. Kahit gusto ko, kahit gustong-gusto ko, wala. Hindi na umimik si Lorna. Sa halip, bumuntong hininga lang, humarap sa sinampay. Sa ganitong bahay, ang mga salita minsan ay mas nakakapagod kaysa sa trabaho. Nang bumuti na ang paghinga ni Nico, inayos ni Mara ang buhok niya sa salamin na may bitak sa gilid. Simple lang ang suot, lumang blouse na plansyado at itim na apron na may bahid ng harina. Bago siya lumabas, hinaplos niya ang ulo ni Nico. Pagising mo, magpainit ka ng tubig. Yung lugaw, nandyan sa kaldero. Huwag kang lalabas ha. Mag-text ka agad kapag sumikip dibdib mo. Oo, sabi ni Nico, pilit na matapang. Ate, ingat. Lumabas si Mara sa makipit na iskinita na parang naglalakad siya sa pagitan ng 2 mundo. Yung mundong gipit sa bahay at yung mundong pilit niyang binubuo sa bakery. Ang kalsada ay basa pa. May mga ilaw sa poste na pumipitik-pitik at may mga tricycle na dumaraan na parang mga multong naghahabol ng oras. Pagdating niya sa Hermanas Pan de Manila, bukas na ang ilaw. Si Tessa Mapa, ang baker na parang ate niya sa trabaho, nakatali na ang buhok at may harina sa pisngi. Ay Mara, akala ko late ka. Bati ni Tessa habang binubuksan ang oven. Hindi ako pwedeng malate. Pag ako ang late, parang buong araw ko late na rin. Tumawa si Tessa. Drama ka na naman. Sige na, ayusin mo yung display. Mamaya dadagsan na si Aling Bebang. Iyan ang tunay na oras. Parang sinumpa ng pangalan, ilang minuto lang pumasok si Aling Bebang. Matandang babae na laging may dalang eco bag at laging may dalang tanong. Good morning mga anak, sigaw ni Aling Bebang kahit wala namang kailangan sigawan. Mara, anak, pumayat ka yata. Nag-aalmusal ka ba talaga? Opo Aling Bebang, sagot ni Mara habang numiniti at nagbalot ng pandesal. Madalas. Yung madalas mo anak parang minsan sa totoo, sabi ni Aling Bebang, sabay turo sa ensaymada. 10 nga pala niyan. Yung apo ko, ang takaw, mana sa tatay,
pero sana mana rin sa bait. Sa likod, dumungo si Kring Kring. Teen helper na mabilis ang kamay, mabilis din ang bibig. Aling Bebang, may bagong bukas na bakery sa kabila ah. Ang daming tarpaulin. May promo daw, buy one take one. Nag-iba ang tingin ni Tessa. Si Mara hindi umimik. Alam nila ang bakery na tinutukoy. Yung chain store na biglang sumulpot sa kanto. Malinis, maliwanag, at parang may pondo ng kung sinong gustong lunukin ng maliliit. Ay nako mga anak, singit ni Aling Bebang, sabay bulong pero rinig ng lahat. Sabi ng kapitbahay ko, si Sandro Pavia daw ang may pakana niyan. Yung consultant na ang hilig manira ng negosyo para bumili ng mura. Aling Bebang, saway ni Mara ng mahinahon. Baka naman chismis lang po. Chismis? Eh di gumaan ang ten ko, sabi ni Aling Bebang, sabay tawa sa sarili niyang biro. Pero kayo mag-ingat, ang mga taong ganun anak, hindi tinapay ang binebenta, puot. Tuloy ang umaga, dumating si Mang Otep, ang delivery rider na laging may kwento at laging may hawak na resibo. Mara, bati niya, sabay dulas ng helmet sa braso. Eh, ayan na ba yung order ni Kap Aguirre? Eh mamaya daw, meeting sa barangay ah. Baka magkulang ang pandesal ah. Meron namang Otep, sagot ni Mara. Inabot ang paper bag. Pakisabi kay Kap salamat. At yung sabi niya kahapon, yung about sa permit, susubukan ko po. Eh, permit? Umikot ang mata ni Mang Otep. Ay nako yan. Mabuti pa, ikaw na lang tumakbo dyan. Mas mabilis ka pa sa motor ko. Ngumiti si Mara. Pero sa loob niya, dumadadagdag na naman ang listahan ng kailangan. Permit, bayarin, gamot, renta. Parang walang katapusan. Bandang tanghali, habang naglilinis siya ng counter, sumilip si Lorna sa pintuan. May hawak na maliit na supot ng gulay, pawis na pawis. Mara, tawag niya, maingat ang boses. May dumating kanina, si Boyet Linta. Nanlamig si Mara. Ang pangalang iyon parang kadenang umiikot sa sikmura niya. Saan? Tanong niya agad. Sa bahay, sabi ni Lorna halatang nanginginig. Sabi niya, kung hindi daw tayo magbayad sa linggo, si Nico daw, baka masaktan kapag nagkataon na nag-iisa. Parang biglang nawala ang ingay sa bakery. Si Tessa, napahinto sa pag-aayos ng tray. Si Kring Kring, biglang tumihimik. Nanay, sabi ni Mara, pinipigil ang pag-alog ng kamay niya. Bakit mo pinasok? Hindi ko pinasok, depensa ni Lorna, napapahawak sa damit. Nasa labas siya, pero alam niya pangalan ni Nico. Alam niya schedule mo. Anak, natatakot ako. Sumanday si Mara sa counter, pinisil ang noo niya. Kapag naputol ang lakas niya ngayon, hindi na siya makakabangon. Sa ganitong buhay, bawal masyadong umiyak. Kasi pag umiyak ka, sasabay ang oras, sasabay ang gutom. Makakahanap tayo ng paraan, sabi ni Mara. Pero ang boses niya hindi na syurago. Kakausapin ko si Kap, kakausapin ko si Mang Otep. Baka may kilala sa barangay. Hindi pwedeng takutin nila si Nico. Lumapit si Tessa at hinawakan ang balikat niya. Mara, wag kang mag-isa. Ako, sasama ako kung kailangan. Pati ako, biglang singit ni Mang Otep na naroon pala sa pintuan, nakarinig. May tropa akong tanod. Kung gusto mo, ipapakilala kita kay PS Sergeant Ramil Sison. Hindi yan pumapayag sa ganyang galawan. Tumanggo si Mara, pilit na humihinga. Sa gitna ng takot, may konting init. Hindi galing sa oven, kundi galing sa taong hindi niya kadugo, pero parang pamilya. Sa hapon, dumating si Kapitana Mirasol Kap Aguirre. Matipunong babae, matalas ang mata, pero may lambot kapag kinakausap si Mara. Mara, narinig ko, diretso ni Kap habang bumibili ng monay. Yung boyat na yan, matagal na nating hinahanap ang butas, pero kailangan natin ng matibay na reklamo, hindi lang takot. Kap, sabi ni Mara, halos pabulong. Paano kung hindi na ako makapagtrabaho dahil sa kanila? Paano si Nico? Makinig ka. Inangat ang baba ni Mara parang pinapaalala ang tindig. Hindi ka nag-iisa. At kung may gagawa ng masama sa inyo, hindi na nila kalaban ng isang babae. Barangay ang kalaban nila. Sagot ni Mara, hinigpitan ng hawak sa sipit.
Hindi ibig sabihin nun may pakialam sila sa atin. Ngumiti lang si Tessa pero halatang may gusto siyang sabihin. Mara, mahinahon niyang tawag. Huwag mo munang husgahan. Minsan, may mga taong mayaman pero wasak sa loob. Hindi sumagot si Mara. Sa dami ng problema niya, ayaw niyang magdagdag pa ng isipin. Pero kahit ayaw niya, may isang bahagi ng utak niya na nagtataka. Bakit ganun tumingin ng lalaki? Bakit parang naghanap ng tao, hindi ng tinapay? Sa loob ng kotse, iba ang mundo. Sir, uuwi na po tayo? Maingat na tanong ng driver na si Berto Lacuesta. 45, tahimik at sanay magtago ng emosyon sa likod ng salaming gitim. Tumanggo ang lalaki. Oo, pero dumaan tayo sa ospital. Opo. Habang umaandar ang kotse, binalot ng dilim ang mga bintana. Sa loob, nakaupo si Leandro Velasquez. Hindi lang basta mayaman, kundi may-ari ng mga gusaling may pangalan sa billboard at proyekto sa mga lugar na hindi man lang napupuntahan ng ordinaryong tao. Pero ngayong gabi, wala sa isip niya ang lupa, kontrata o presyo ng materyales. Ang nasa isip niya, isang sanggol na natutulog sa nursery, isang asawang humihina ang tibok at mga matang nakapaligid na tila nag-aabang kung kailan siya lalambot. Berto, biglang sabi ni Leandro, mababa ang boses. May balita ka? Sumagot si Berto nang hindi lumingon sa salamin. Nandun na po si Yaya Miling sa ospital. Nag-text po siya. Sabi niya, may nakausap na naman daw na legal kanina. Yung si Attorney Silas. Napasinghap si Leandro. Pinigilan agad. Anong sinabi? Hindi ko pa po alam ang buong detalye, sir. Pero sabi ni Yaya Miling, parang pinipilit na naman daw na pirmahan nyo yung ibang papeles. At nag-aatubili si Berto. At ano? At sinabihan daw siya na kung hindi nyo raw gagawin, maaaring lumabas sa media na may nangyayari raw sa inyo ni Ma'am Celine na hindi maganda. Nag-init ang dibdib ni Leandro. Ang ganitong uri ng banta, hindi ginagawa ng taong nagmamahal. Ginagawa ng taong gutom sa kontrol. Pagdating sa ospital, dumaang sila sa VIP wing. Tahimik ang hallway. Amoy antiseptic at malamig na hangin. Sa dulo, naroon ang kwarto ni Celine Avila Velasquez. Sa loob, nakahiga si Celine. Maputla pero maganda pa rin. May oxygen tube sa ilong at ang dibdib niya ay bahagyang umaangat bumababa. Sa tabi, nakaupo si Yaya Miling, 57, payat pero matapang ang tingin. Sa bisig niya, nakadikit ang maliit na sanggol, si Baby Elias. Mahimbing ang tulog, parang walang alam sa gula ng matatanda. Pagpasok ni Leandro, agad tumayo si Yaya Miling. Sir, bulong niya. Kumusta po? Lumapit si Leandro, hinawakan ng noo ng asawa, saka hinalikan ng kamay niya. Si Celine, bahagyang dumilat. Lea, mahina niyang tawag, halatang hirap. Nandito ka. Nandito ako, sagot ni Leandro, pilit na kalmado. Patawad, may inayos lang. Ngumiti si Celine, pero may lungkot. Si Mama, dumadaan. Nang marinig ni Leandro ang Mama, parang may pumasok na malamig na kutsilyo sa puso niya. Anong sinabi? Tanong niya, maingat, hindi para kay Celine mapagod. Wala sa harap ko, sabi ni Celine, pabulong. Pero naramdaman ko, may pinaplano sila. Si Yaya Miling sumingit, mas diretso. Sir, dumating po si Doña Camila kanina, kasama si Attorney Silas. Nandito po sila sa labas ng kwarto. Hindi ko pinapasok, pero narinig ko po. Anong narinig mo? Tanong ni Leandro. Lumapit si Yaya Miling. Ibinaba ng dahan-dahan si Baby Elias sa crib, saka bumulong. Sabi po ni Doña Camila, kailangan nating siguraduhin na sa atin ang bata. Kapag hawak natin si Elias, hawak natin ang lahat. Parang tinamaan si Leandro sa sikmura. Hindi niya unang beses narinig sa anyo ng salita, pero unang beses narinig niya ng malinaw, walang palamuti. At si Silas, tanong niya. Sumagot si Silas, may paraan. Kung ayaw sumunod si Leandro, ipapakita natin sa tao na hindi siya karapat-dapat maging ama. Sandaling nanumimik ang kwarto. Si Celine,
Napapikit. May luhang kumapit sa gilid ng mata. Leia, mahina niyang sabi. Ayokong masira ka. Lumuhod si Leandro sa tabi ng kama. Hinawakan ang kamay niya. Hindi ko hahayaang masira tayo. Sabi niya, pero sa loob niya, alam niyang may mga taong handang sirain kahit sanggol pa ang masangkot. Lumabas si Leandro sa kwarto. Sinundan siya ni Berto at Yaya Miling. Sa hallway, parang mas malamig ang hangin. Sir, sabi ni Berto, ano pong plano natin? Huminga si Leandro, mabigat. Parang binubuhat niya ang buong gusali na siya rin ang nagpatayo. Kung diretso kong lalabanan si Doña Camila at si Silas, lalo nilang titirahin si Celine at si Elias. Paano po? Tanong ni Yaya Miling. Sir, bata po yan. Hindi dapat nadadamay. Napapikit si Leandro. Alam ko. Saglit siyang tumingin sa dulo ng hallway kung saan may CCTV camera. Parang may naalala siya. Yung mga mata niya sa bakery. Yung babaeng hindi kilala pero may hitsura ng taong sanay mag-alaga. Sanay magtiis. Sanay tumayo kahit nanginginig. Minsan, mabagal na sabi ni Leandro. Malalaman mo kung sino ang totoo kapag walang dahilan para magpanggap. Sir, naguluhan si Berto. Lumakad si Leandro papunta sa bench. Umupo, saka naglagay ng kamay sa noo. Hindi ako sigurado kung sino sa paligid ko ang mabibili. Sabi niya, halos pabulong. Lalo na sa bahay, lalo na sa opisina. Lahat may interes. Tumingin siya kay Yaya Miling. Pero may nakita akong tao kanina sa isang bakery. Walang alam tungkol sa atin. Walang alam sa pangalan ko. Ano pong kinalaman nun, sir? Tanong ni Yaya Miling, pero halatang nakikiramdam na siya. Kung may gustong kumuha kay Elias, sabi ni Leandro, umiigting ang panga. Susundan nila ako. Susundan nila bawat kilos ko. Kung ilayo ko sandali si Elias sa mundo natin at ilagay sa mundo ng normal na tao, makikita natin kung sino ang kikilos. Nanlaki ang mata ni Berto. Sir, delikado po yan. Oo, amin ni Leandro. Pero mas delikado kung manatili siya sa gitna ng mga taong kaya siyang gawing susi. Umiling si Yaya Miling. Sir, bata po yan. Hindi pwedeng gawing pain. Bumigat ang tingin ni Leandro. Parang sinaksak ng sarili niyang konsensya. Hindi ko siya gagawing pain para sa pera, sabi niya. Gagawin ko to para mabuhay siya. Para mabuhay kaming tatlo. Saglit na lumitaw ang luha sa mata ni Yaya Miling pero pinahid niya agad. Kung gagawin niyo man sir, pumili kayo ng taong may puso, hindi yung madaling matinag. Tumanggo si Leandro at sa loob ng isip niya, bumalik ang mukha ni Mara. Hindi dahil maganda, kundi dahil may uri ng pagod na hindi nagiging masama. Pagod na nagiging maingat. Pagod na nagiging mabait pa rin. Kinabukasan, maagang maaga, bumalik si Leandro sa Santa Elena. Ngunit hindi na mag-isa. Sa passenger seat, nakahawak ang isang maliit na car seat. Sa loob nito, si Baby Elias. Gising na, kumikilos ang kamay na parang nag-ahabot ng hangin. Sa likod, si Berto, tahimik pero halatang hindi kumpante. Sir, habang papalapit sila sa bakery, kung magbago po isip nyo, ngayon na. Hindi sumagot si Leandro agad. Tinitignan niya ang kalsada. Tinitignan niya ang simpleng tindahan sa kanto na parang walang kinalaman sa gulo ng mundo niya. Pero alam niyang may dahilan kung bakit siya narito. Huminto ang kotse sa tapat. Sa loob ng bakery, dagsa ang tao. Si Aling Bebang may hawak na listahan. Si Mang Otip may order na pinipila. Si Kap Aguirre nakataas ang kilay habang kausap si Tessa. At si Mara abala sa counter. Mabilis ang kamay pero halatang may bigat pa rin ang mata mula sa kahapon. Bumaba si Leandro. Kinuha niya ang car seat, hawak ng maingat. Parang hawak niya ang buong dahilan ng buhay niya. Huminga siya ng malalim, saka pumasok sa loob, diretso kay Mara. At nang magtagpo muli ang mga mata nila sa gitna ng ingay ng umaga, alam ni Leandro na hindi na ito simpleng pagbili ng tinapay. Ito na ang simula ng plano. Isang planong hindi niya alam
kung maililigtas niya ang anak o tuluyan niyang masisira ang isang inosenteng buhay na nadamay lang sa mundo ng mayayaman. Pagpasok ni Leandro sa Hermanas Pan de Manila, tila saglit na humina ang ingay ng umaga. Hindi dahil tumihimik ang mga tao, kundi dahil may kakaibang presensya ang lalaking may bitbit na car seat na halatang hindi pangkaraniwan sa kanto ng Santa Elena. Si Mara, abalang nagbibilang ng sukli, una sa car seat, pangalawa sa mukha ng lalaki, pangatlo sa mga mata nitong parang may bagyong tinatago. "Sir, kayo po ulit." Sabi ni Mara, automatic pa rin ang ngiti, pero may pagtataka na. "May order po ba kayo?" Hindi agad sumagot si Leandro. Lumapit siya sa counter, inilapag ang car seat sa tabi ng pastry shelf na parabang inilalapag niya ang isang bagay na sobrang bigat pero kailangang pakawalan. "Meron," sabi niya sa wakas. Pero iba. Napansin ni Mara ang maliit na kamay na gumagalaw sa loob ng car seat. Isang sanggol, gising, tahimik, nakatingin sa ilaw na parang nakakakita ng bagong mundo. "Ay, anak niyo po ba?" Tanong ni Mara, hindi mapigilan. Tumanggo si Leandro, ngunit hindi tumagal ang tingin niya sa sanggol. Parang takot siyang makita ang inosensya habang ginagawa ang isang bagay na alam niyang mali sa ibang anggulo. "Pwede ba?" Maingat niyang sabi. "Pakialagaan niyo muna siya. Sandali lang, may kailangan akong ayusin. Babalik ako agad." Parang huminto ang oras sa dibdib ni Mara. "Sir, teka," napailing siya. "Hindi po pwede yan basta-basta. Sanggol po yan." Sa gilid, si Kring Kring na panganga, halos malaglag ang tray. Si Aling Bebang na nasa pila, biglang sumingit ang ulo. "Ay naku Mara, sanggol?" "Naku po," bulalas nito, sabay hawak sa dibdib na parabang nanonood ng teleserye sa tanghali. Si Kap Aguirre, nakatayo malapit sa pintuan, biglang tumuwid ang postura. Si Mang Otep, napalingon mula sa pag-aabot ng order, kumunot ang noo. "Sir," ulit ni Mara, mas matatag na ngayon. "Hindi ko po pwedeng tanggapin to kung hindi ko alam." "Please," putol ni Leandro, mababa ang boses, nanginginig sa gilid. "Hindi ko kayo pahihirapan. Saglit lang, 5 minuto." 5 minuto? Tumaas ang kilay ni Kap Aguirre, lumapit na parang barangay hall ang bakery. "Hoy, hindi ganun yon. Ano pangalan mo?" Nagkibit si Leandro, saglit na parang gusto niyang sabihin ang totoo. Pero sa isang iglap, bumunot siya ng phone na parang may tumatawag. "Sorry," sabi niya, tila nagmamadali. "Emergency, babalik ako." At bago pa makapigil ang kahit sino, lumiko siya palabas. Hindi siya tumakbo, pero mabilis ang lakad. Sa labas, sumakay siya sa kotse na nakaparkada sa di kalayuan at tumandar iyon papalayo na parang walang nangyari. "Hoy, sir!" sigaw ni Mara, pero nalunod sa ingay ng kalsada. Saglit na tahimik ang loob ng bakery, parang lahat nakatingin sa car seat na parang may bomba. "Baka prank?" bulong ni Kring Kring, naninginig ang boses. "Prank na may sanggol?" singhal ni Tessa. Lumapit agad kay Mara. "Mara, anong gagawin natin?" Nakatayo si Mara sa likod ng counter, nakatingin sa sanggol. Wala siyang panahon para magpakabida, pero wala rin siyang puso na iwanan ng bata na parang tinapay na nakalimutang ilagay sa supot. Lumapit siya sa car seat, dahan-dahang sinilip ang mukha ni Baby Elias. Malinis, mabango, halatang inaalagaan. Pero ang mata, nakatingin sa kanya na parang nagtatanong kahit walang salita. "Hay," bulong ni Mara, parang kinakausap si Nico noong maliit pa. "Okay ka lang?" Gumalaw ang kamay ng sanggol, sumayad sa hangin. May munting tunog sa lalamunan, hindi iyak, parang huni. "Kap," sabi ni Mara, huminga ng malalim. "Tatawag po tayo ng barangay at pulis para maayos?" "Oo," tumanggo si Kap Aguirre, agad bumunot ng phone. "Oo, hindi pwedeng dito lang to." "Ramil!" sigaw niya, na parang naraon ng pulis. "Tatawagan ko si PS Sergeant Ramil Sison at ipapablatter natin to." "Ako na rin," mabilis ni sabi ni Mang Otep. "May kakilala ako sa barangay Tanod, si Taned Ruelito, tatawagan ko." Si Aling Bebang na nakapamewang na, umiling-iling pa. "Naku ha Mara, yung mga mayayaman ngayon kung ano-ano na. Pero tama yan, huwag niyong ibigay kung kanino-kanino."
Habang tumatawag ang tao, napansin ni Mara ang maliit na bag na nakasanggit sa gilid ng car seat. Kinuha niya, binuksan ng konti. May diaper, wipes, bottle, formula at kumot. May note rin, nakatupi. Hindi nakasulat ang pangalan, isang pangunyusap lang. Sandali lang, patawad, babalik ako. Parang may sumakal sa dibdib ni Mara. Kung sinong ama man iyon, halatang may pinagdaraanan, pero hindi sapat ang pinagdaraanan para isuko ang sanggol sa estrenyo. Tessa, bulong ni Mara, pakiinit nga po ng tubig, baka kailangan niya ng gatas. Ay, oo, sagot ni Tessa, mabilis kumilos. Kring-kring, kumuha ka ng maliit na bote, linisin mo, bilisan mo pero maingat. Oo, stammer ni Kring-Kring, tumakbo sa likod. Si Mara kinuha ang kumot, dahan-dahang kinumutan si Baby Elias. Sa puso niya, naroon ang takot. Paano kung may masamang intensyon? Paano kung may naghahanap? Pero sa harap niya, sanggol lang ang totoo. Hindi pera, hindi apelido, hindi eskandalo. Hindi kita pababayaan, bulong niya sa bata, halos di marinig. Hindi ko alam kung sino ka pero hindi kita hahayaan na mapahamak. Maya-maya, dumating si Nurse Jasmine Carpio, neighbor nilang nurse na tinawag ni Cap. Bit-bit ang maliit na first aid kit at may suot pang jacket na halatang minadali. Nasaan? Tanong ni Nurse Jasmine, diretso sa car seat. Ay, ang liit. Ilang buwan? Hindi ko alam, sagot ni Mara. Iniwan lang. Tinignan ni Jasmine ang bata, tinapik ang pinsngi, sinilip ang balat, hinawakan ang kamay. Mukhang okay, hindi dehydrated, pero dapat bantayan. Kaya niyo ba siyang pakainin? Opo, sagot ni Mara. Inabot ang formula at bottle na nilinis ni Kring-Kring. Naghanda na po kami. Good, sabi ni Jasmine. Pero wag niyong ipapahawak sa kung sino-sino. At wag niyong ipopost, baka may masamang makakita. Sa puntong iyon, sa labas, may isang lalaking nakasuot ng polo at may hawak na phone na pumasok na parang may-ari ng hangin. Si Pau Rivas, kilalang vlogger sa lugar. Kasunod niya ang isa pang lalaki na naka-hoodie, cameraman. Uy, ano to? Sigaw ni Pau, halos sumingit sa counter. Grabe, viral to. Hoy, sigaw ni Cap Aguirre, humarang. Lumabas ka dito, hindi ito content. Cap, information ito, depensa ni Pau, nakataas ang phone. Karapatan ng publiko. Karapatan ng sanggol ang privacy. Potol ni Nurse Jasmine, matalimang tingin. Kung hindi ka lalabas, tatawagan ko ang pulis ngayon din. Napaatras si Pau, pero hindi umalis. Sa halip, naglakad siya sa gilid, nagmumurmur sa phone na parang nagli-leave. Si Mara, nanginginig ang kamay, pero pinilit niyang huwag pansinin. Ang bata, nagsimulang humuni, tila naghahanap ng gatas. Dahan-dahang inangat ni Mara ang sanggol mula sa car seat, tinukod sa balikat. Hindi siya sanay sa ganitong bigat, pero may instinct siyang lumabas. Yung instinct ng ate, ng anak, ng taong sanay mag-alaga kahit kulang. Ayan, habang pinapasuso sa bote si Baby Elias, dahan-dahan. Sa bawat higop ng sanggol, parang humuhupa ang kaba ni Mara kahit sandali. May mga mata sa paligid, mga matang mapanghusga, mausisa, at may matang tunay na nag-aalala. Pero si Mara nakatuon lang sa bata. Sa labas, dumuting ang mobile ng barangay at ang pulis. Si PS Sergeant Ramil Sison bumaba, matikas, seryoso at halatang sanay sa gulo. Kapitana, anong nangyari? Iniwan ang sanggol dito, sagop ni Cap, diretso. May lalaking pumasok, iniwan, umalis, walang ID, walang contact. Ito ang note. Kinuha ang note ni Ramil, sinipat. Sinong nakakita? Tanong ni Ramil. Lahat kami, at ito si Mara ang humawak, pinakain, inalagaan. Tumingin si Ramil kay Mara. Ma'am, maigi ang ginawa mo na hindi mo ibinigay sa kung sino. Pero kailangan nating sundin ang proseso. Hahanapin natin ang magulang at kailangan nating protektahan ang bata. Opo, sagot ni Mara, pero nangingilid na ang luha, hindi dahil sa pagod, kundi sa bigat ng responsibilidad na biglang bumagsak sa kanya. At habang nag-aayos sila ng blotter, may dalawang lalaking pumasok. Mga gwardya, matitigas ang katawan. Kasunod ang isang lalaking nakabarong at may hawak na folder, si Attorney Silas Quintero. Pakiusap, sabi ni Silas, pero ang tono ay utos. Akin na ang bata, kami ang authorized, may emergency ang pamilya. Nanlamig ang paligid. Si Mara humigpit ang hawak kay Bibi Elias. Si Cap Aguirre tumindig. Si Ramil kumunot ang noo.
Authorized, ulit ni Ramil. Asan ang dokumento? Asan ang ID ng bata? Asan ang magulang? Inangat ni Silas ang folder. Nandito ang mga papeles. Pero bago pa siya makalapit, humakbang si Mara paharap, nanginginig pero matatag. Hindi ko po ibibigay, sabi niya, malinaw kahit nanginginig. Hindi po sa inyo, hindi po sa kahit sino hanggat hindi malinaw kung sino kayo at bakit nyo sila kukunin. Sanggol po to, hindi po bagay. Sandaling natigilan si Silas, parang hindi siya sanay na sinasagot ng tindera. Miss? Milig niyang sabi, "Huwag mong gawing komplikado. Ibalik mo. Ngayon." Umiling si Mara. Hindi. At sa sandaling yon, sa labas bang bakery, sa loob ng kotse na nakaparada sa medyo malayo, nakaupo si Leandro. Nakatingin sa bintana, nakikinig sa bawat segundo. Nakita niya ang lahat. Ang pagtayo ni Mara, ang pagharang ni Cap, ang pagiging maingat ni Ramil, at ang mukha ni Silas na halatang may ahenda. Hindi inaasahan ni Leandro na ang taong pinili niyang walang koneksyon ay magiging pader na hindi kayang butasin ng titulo. At sa unang pagkakataon matapos ang mahabang gabi sa ospital, may kakaibang tumusok sa dibdib ni Leandro. Hindi takot, kundi isang uri ng asahan na matagal na niyang hindi naramdaman. Pero kasabay nun, alam niyang nagsimula na ang tunay na laban. Hindi umatras si Attorney Silas Quintero kahit nakita niyang tumindig si Mara sa harap niya na parang pader na gawa sa payat na katawan pero matigas na prinsipyo. Ang dalawang gwardyang kasama niya, sina Gardo at Mox, umangat ang balikat na parang handang dumapot anumang oras. "Miss," malamig na ulit ni Silas, "ang ginagawa mo mayon pwedeng ikaso. Illegal detention. Ibigay mo ang bata." Naramdaman ni Mara ang panginginig sa tuhod niya pero hindi niya hinayaang bumigay. Mas malakas ang tibok ng puso niya kesa takot. Sa bisig niya, si Baby Elias humuni at kumapit sa laylayan ng apron niya, parang instinct na humahanap ng ligtas. "Kung illegal detention to," sagot ni Mara, pilit na steady ang boses, "edi gumawa po tayo ng legal na paraan. Pulis na po ang kausap nyo, hindi ako." Humakbang si PS Sergeant Ramil Sison sa gitna. Inilabas ang maliit na notebook at ballpen na parang paalala na hindi ito esena sa social media. May batas dito. "Attorney," sabi ni Ramil, diretsong tingin, "as per procedure, hindi namin pwedeng ibigay ang sanggol sa sinumang walang malinaw na proof of identity at guardianship. Nasaan ang magulang? Nasaan ang birth documents? Nasaan ang ID ng bata? At bakit kayo ang kumuha, hindi ang ama o ina?" Nangiti si Silas, pero hindi masaya. Yung ngiting ginagamit ng mga taong sanay manalo sa salita. "Nasa emergency po ang pamilya. Ang ama hindi pwedeng lumantad ngayon. Ang ina nasa ospital. Ako ang legal representative." "Legal representative nino?" putol ni Cap Aguirre na nakapamewang. "At bakit parang masyado kang nagmamadali? Kung totoo kang concerned, dapat kasama mo ang nanay o tatay, hindi yung dalawang gwardyang parang manghaharbat." Napatingin si Gardo at Mox kay Silas, tila naghihintay ng utos. Sa gilid, si Pau Rivas hindi pa ring umaalis. Kahit sinita siya, nakapwesto siya malapit sa pintuan, phone sa kamay, nagbubulbong sa kamera. "Guys, grabe, may sanggol na iniwan tapos may mga taong gustong kunin, parang kidnapping. Stay tuned." "Pau!" sigaw ni Nurse Jasmine, lumapit at tinapik ang phone pababa. "Kung hindi ka lalabas, iha-highlight kita sa blotter. Tigil mo yan." "Ay nurse, trabaho ko to," depensa ni Pau, pero halatang natigilan sa tapang ni Jasmine. "Trabaho mo ang manira," singit ni Tessa, halatang nanginginig ng galit. "Hindi ka dito welcome. Lumabas ka." Nag-aatubili si Pau, pero nang makita niyang papalapit si Ramil, napaatras siya palabas. Nagmumurang mahina. Hindi pa tapos ang balak niya, pero sa ngayon, napigilan. Bumalik ang lahat ng mata kay Silas. "Attorney," ulit ni Ramil, mas mabigat ang tono. "Kung may dokumento ka, ipakita mo. Pero hindi folder na pangtatakot. Dapat validated. At kung wala, sasama ka sa presinto para magpaliwanag." Sa sandaling yon, may bumukas ng pinto ng bakery. Isang lalaki ang pumasok, si Leandro Velasquez mismo. Wala na siyang suot na saglaming itim, nakakasual lang pero halatang mamahali ng damit. Ang mukha niya
Pagod, pero ang mga mata niya, nagdesisyon na. Tahimik ang loob, parang lahat nakaramdam ng, ay, siya pala. Enough, sabi ni Leandro. Mababa, pero tumatagos. Lumapit si Leandro kay Mara, hindi para agawin ng sanggol, kundi para tumayo sa tabi niya. Isang bagay na ikinagulat ni Mara dahil inaasahan niyang ang mayaman ang unang mag-uutos. Sir, nabulong si Mara, gulat pa rin. Kayo po ba ang ama? Tumanggo si Leandro. Ako. At lumingon siya kay Silas. Hindi siya authorized na kunin ang anak ko nang wala ako. Biglang nanigas ang mukha ni Silas. Mr. Velasquez, this is not the place. Exactly, putol ni Leandro. Hindi ito ang lugar para magbanta ka sa isang tindera. Parang may hangin na biglang humigpit. Si Kap Aguirre napataas ang kilay na parang sabi ko na. Si Ramil nag-adjust ng tindig, seryoso. Si Gardo at Mox napatingin sa isa't isa. Sir, maingat na sabi ni Ramil kay Leandro. Kailangan po namin ng proof na kayo nga ang ama, ID and any supporting documents. Oo, sagot ni Leandro. Kinuha niya ang wallet, inilabas ang ID, saka ang larawan sa phone. Siya, si Celine at si Baby Elias sa ospital, may timestamp. Pwede rin akong magbigay ng contact sa attending doctor ni Mrs. at sa Yaya. Sa gilid, lumapit si Yaya Miling, na tahimik pa lang nakasunod, may scarf at mukhang umiiyak. Ako po ang Yaya, sabi niya, nanginginig. Si Baby Elias po talaga yan. Ako po ang nag-alaga mula pinanganak. Tinanggap ni Ramil ang impormasyon, tumanggo. Okay, pero sir, bakit niyo iniwan ng bata dito? Napatigil si Leandro. Sa likod ng tindig niyang matigas, may pader ng hiya. Tumingin siya kay Mara at sa unang pagkakataon, parang nakitang tao siya, hindi lang tindera. Dahil huminga si Leandro, mabigat. May gustong kumuha sa anak ko at hindi ko alam kung sino sa paligid ko ang mapagkakatiwalaan. Nanlamig si Mara. Kaya niyo po siya iniwan para maging test? Hindi umiwas si Leandro. Oo, mali. Alam ko. Pero natakot ako. Nasa ospital ang asawa ko at may mga taong ginagawang susi ang sanggol ko. Si Kap Aguirre humigpit ang panga. Mr. Velasquez, hindi laruan ang bata. Hindi ko sinabing laruan, sagot ni Leandro. Tuluyang bumaba ang boses. Pero sa mundo ko, may mga taong mas mahalang papel kaysa buhay. Tumahimik si Mara, pero sa mata niya may halong galit at awa. Nilingon niya si Baby Elias na mahimbing na ngayon, parang walang alam sa gulo. Sir, sabi niya, mas mahinahon. Kung natatakot kayo, dapat po humingi kayo ng tulong. Hindi yung iiwan niyo siya sa taong hindi niyo kilala. Tumanggo si Leandro, parang tinamahan. Tama ka. Sa puntong iyon, nagsalita si Silas, pilit ibinabalik ang kontrol. Mr. Velasquez, may mga legal implications ito. Kung lumabas to sa media, ulit ni Leandro, sabay tingin sa labas kung saan si Pao ay nagsisilip pa rin. Kaya ka nagmamadali, dahil gusto mo akong takutin sa kahihiyan? Nagbago ang tingin ni Silas, mapagaan pero may banta. Hindi ko kayo tinatakot, pinoproteksyonan ko ang pamilya. Pamilya? Ngumiti si Kap Aguirre. Ang pamilya mo yung biyanan mong si Doña Camila, ha? Yan ang proteksyon. Sa pagbanggit ng pangalang iyon, kumibot si Leandro. Ramil, sabi ni Leandro sa pulis, kailangan kong mag-report. Yung abogado kong to at yung biyanan ko, may ginagawa sila. May ebidensya ako pero kailangan ko ring kumuha pa ng iba. Bago pa makasagot si Ramil, nagsalita si Mang Otep na galing sa likod. Hawak ang phone. Kap, Mara, may nahanap akong CCTV. Lahat na palingon. Yung tindahan ni Mang Nestor sa tapat, hinal ni Mang Otep. May kamera, nirecourse ko yung footage. Kita doon kung paano dumating si Sir Leandro kahapon. Kita rin may motor na sumusunod sa kanya. Tapos kanina, bago dumating itong si attorney, may lalaking tumawag sa phone sa labas. Same guy sa motor. Nanlaki ang mata ni Ramil. Nasaan ang footage? Nandito sir, sagot ni Mang Otep. Inabot ang phone. May kopya ako at kung gusto nyo, pwedeng i-forward. Si Ramil, seryoso, pinanood sandali. Kita nga, may motor na sumusunod sa kotse.
Kita rin ng lalaking sa hoodie na tumatawag, tumitingin sa bakery, parang nag-aabang. Kaninong tao yan? Tanong ni Ramil. Tiningnan si Silas. Hindi ko alam. Mabilis na depensa ni Silas. Pero si Leandro nakatingin sa screen. Panga ay umiiktim. Alam ko kung sino ang naguutos. Bulong niya halos sa sarili. Si Doña Camila. Napaiyak si Yaya Miling. Sinabi ko po sa inyo, sir. Sinabi ko. Sa kalagitnaan ng tensyon, nagring ang phone ni Leandro. Tiningnan niya ang caller ID. Doña Camila. Napatigil siya. Lahat nakatingin. Hindi niya sinagot. Hansalip, inilagay niya sa speaker at hinayaang tumunog. Parang pinapahaba niyang sandaling iyon para marinig ng lahat ang katahimikan ng isang ina sa kabilang linya na hindi makamusta ang apo dahil mas mahalaga ang kontrol. Sir, mahinang sabi ni Mara. Ano po bang gagawin niyo ngayon? Huminga si Leandro. Tumingin kay Bibi Alaya sa bisik ni Mara. Hindi niya inabot agad. Parang alam niyang hindi siya karapat-dapat sa sandaling iyon. Una, sabi niya, ilalayo ko sila. Si Celine at si Elias sa bahay, sa lugar na hindi abot ng mga tao ni Doña Camila. Pangalawa, papalitan ko ang legal team ko. Attorney Silas, tapos ka na. Nagbibiro kayo, singhal ni Silas, pero halatang nagulat. Hindi ngumiti si Leandro. Hindi. Pangatlo, dagdag ni Leandro, tumingin kay Mara, haharapin ko ang ginawa ko at humihingi ako ng tawad. Tahimik ang bakery. Si Mara, hindi sumagot agad. Sa mata niya, may luhang ayaw bumagsak. Hindi po ako santo, sabi niya sa wakas, mabigat. Pero hindi ko rin po kayang tiisin ang sanggol. Yun lang. Tumanggu si Leandro, parang tinanggap ang hatol. Lumapit siya ng dahan-dahan at sa unang pagkakataon, maingat niyang inabot si Baby Elias mula kay Mara. Parang natatakot siyang mabasag ang tiwala. Salamat, bulong niya. Sir, sabi ni Ramil, kailangan nating ituloy ito sa presinto para sa formal statement at yung CCTV ipapafile natin. Kung may banta sa bata, maaari tayong mag-request ng proteksyon. Tumanggo si Leandro. Gagawin natin. Pero bago sila lumabas, may isang boses sa pintuan. Matinis, pamilyar, at may kasamang pangiinsulto. Ah, eto pala, sabi ng bagong dating. Si Sandro Pavia, nakangisi, nakapamaywang at ang mga matay umiikot sa loob ng bakery na parang dinudurog siya ng tingin kung aling parte ang unang babagsak kapag sinimulan niyang durugin ang lahat. Nakatayo si Sandro Pavia sa pintuan ng Hermanas Pan de Manila na parang siya ang may-ari ng eksena. Nakangisi, nakapamaywang, at ang mga matay umiikot sa loob ng bakery na parang sinusukat niya kung aling parte ang unang babagsak kapag sinimulan niyang durugin ang lahat. Bakeria ng Hermanas involved sa sanggol? Ulit niya, mas malakas na ngayon para marinig ng mga tao sa labas. Tss! Kaya pala, may amoy eskandalo. Ramdam ni Mara ang init sa mukha niya. Hindi hiya, kundi galit. Sa dami ng problema niya, hindi pa rin siya sanay sa ganitong uri ng tao. Yung nagpapanggap na concerned pero ang totoo'y gutom sa gulo. Mr. Pavia, si Kap Aguirre ang naunang umusad, matalimang tingin. Lumabas ka, hindi kita imbitado dito. Ngumisi si Sandro. Kap, relax lang. Concerned lang ako. Business owner ako. Siyempre kapag may eskandalo sa kanto, naapektuhan tayong lahat. Ang eskandalo dito, singit ni Nurse Jasmine, yung mga taong ginagawang negosyo ang kahinaan ng iba. Natawa si Sandro, kunwari amused. Ah, nurse pala. O sige, sabihin nating concern kayo sa baby. Pero ang tanong, bakit may baby dito? At bakit si Mara ang may hawak? Tumigil ang tingin ni Sandro kay Mara, parang sinusubukan siyang ipitin sa salita. Pero bago pa makasagot si Mara, nagsalita si Leandro.
Nakabuhat si Baby Elias ng maingat, nakatayo sa tabi ni PSSGT Ramil Sison. Dahil ako ang ama, malamig na sagot ni Leandro, at tapos na ang usapan. Saglit na natigilan si Sandro. Halatang hindi niya inaasahan na ang eskandalo ay may kasamang pangalan na mas malaki kaysa sa kanya. Pero mabilis siyang bumawi. Mr. Velasquez pala. Pasensya na, hindi ko alam na... Alam mo, putol ni Leandro, matalimang tingin, na kapag may sanggol, hindi mo ginagawang marketing. Humigpit ang ngiti ni Sandro. Hindi naman minamarket, pinoprotektuhan ko lang ang publiko. Ang publiko, singit ni Ramil, pinoprotektuhan ng batas, hindi ng chismis. Kung wala kang kinalaman, umalis ka. Ngayon. Napaatras si Sandro ng kalahating hakbang, pero bago tuluyang umalis, tumingin siya kay Mara na parang nag-iwan ng babala. Mag-iingat ka, Mara, sabi niya, mas mababa ang boses. Mas mabilis kumalat ang kwento, oo, pero mas mabilis din lumabas ang totoo. Lalo na kung may pulis na nakikinig. Sandaling naninikit ang mata ni Sandro, saka tumalikod, lumabas. Pero sa likod ng pag-alis niyang iyon, alam ni Mara, hindi iyon tapos. Hindi umaalis ang ganitong tao nang walang kapalit. Pagkalabas ni Sandro, nag-ayos si Ramil ng proseso. Mr. Velasquez, sa presinto tayo para sa statement. Kapitana, salamat sa pag-secure. Mara, ikaw din, kailangan kang magbigay ng statement kasi ikaw ang unang nakahawak at nakasaksi. Tumango si Mara pero parang dumilim ang isip niya sa dami ng iniisip. Si Nico sa bahay, si Lorna na takot kay Buyet Linta, ang bakery na maaaring masiraan dahil sa mga tulad ni Sandro at Pao Rivas. Kap, sabi ni Mara, pwede po bang dumaan muna ako sa bahay? Si Nico, pupuntahan ko, agad sabi ni Mang Otep, parang walang pagdadalawang isip. Ako muna magbabantay sa inyo, Mara. Susunduin ko si Nico kung kailangan. Hindi. Mabilis na tanggi ni Mara, pero humina agad ang boses. Hindi ko kayang idamay kayo. Dinamay ka na nga nila, singit ni Tessa, hawak ang braso ni Mara. At saka, pamilya tayo dito, hindi lang tinapay ang ginagawa natin. Hindi na nakasagot si Mara. Tumango na lang siya at sa unang pagkakataon sa araw na iyon, naramdaman niyang may sandaling may sumasalo sa kanya. Sa presinto, umupo si Mara sa harap ni Ramil, habang si Kap Aguirre nasa gilid at si Nurse Jasmine nakatayo malapit, parang bantay. Kwento mo mula simula. Walang dagdag, walang bawas. Kinwento ni Mara ang lahat, ang pagpasok ni Leandro kahapon, ang pagbabalik niya kaninang umaga, ang biglaang pag-iwan, ang note, ang mga tawag sa barangay, ang pagdating ni Attorney Silas at mga gwardya, at ang paglabas ni Leandro mismo. Habang nagsasalita siya, nakikita niyang tumitigas ang mukha ni Ramil sa mga bahagi na may banta. Nung sinabi ni Attorney Silas na kakasuhan ka, anong eksaktong sinabi niya? Sinabi niya po, illegal detention daw, sagot ni Mara, pilit na maalala ng malinaw. At sinabing, ibalik mo, ngayon. Tumango si Ramil, nagsusulat. Okay, at yung vlogger, si Pao Rivas, nagre-record? Opo, pero pinatigil po namin, ayaw niya umalis. Noted. Kap, pwede mo ba siyang i-report sa barangay for obstruction? Gagawin ko, sagot ni Kap Aguirre, matigas ang boses. Sa kabilang kwarto, nagbibigay rin ng statement si Leandro. At habang lumalalim ang usapan nila, may dumating na kopya ng CCTV na nakuha ni Mang Otep. Hindi lang yung motor na sumusunod, kundi pati yung moment na may lalaki sa labas na tumatawag bago dumating si Silas. Naka-hoodie, pero may anggulong kita ang muka. Nang ipakita iyon kay Leandro, napapikit siya. Siya to, bulong niya. Tauhan ni Doña Camila, kilala ko sa bahay. Anong pangalan? Tanong ni Ramil. Dante Alon, sagot ni Leandro. Mababa ang boses. Isa sa mga security na inirecommend ng biyanan ko. Parang may humigpit sa hangin. So, may lead tayo, sabi ni Ramil. Pwede naming ipatawag at kung may banta sa bata, maaari nating i-escalate. Pagkatapos ng statement, pinayagan si Mara umuwi sandali. Kasama niya si Kap Aguirre at si Mang Otep na nauna nang dumaan sa bahay para tingnan si Nico. Pagdating nila sa eskinita, naroon si Mang Otep sa tapat ng pinto. Nakapulupulot ang braso sa balikat ni Nico. Ate Mara, sabi ni Nico, mahina pero masigla. Okay lang ako. Dumaan si Mang Otep,
Sabi niya may baby daw sa bakery? Napangiti si Mara kahit pagod. Oo, sagot niya. Hinaplos ang buhok ni Nico. Pero okay na, hindi ka na dapat matakot ha. Sa loob, si Lorna nakaupo, maputla. Mara, naninginig ang boses. Bumalik yung buyet. Sabi niya, nakita niya sa cellphone ng kapitbahay yung balita. Bakery issue daw. Sabi niya, kapag nasangkot tayo, mas lalo tayong mahihirapan. Humigpit ang panga ni Mara. Nay, hindi tayo susuko sa ganyan. Anak, paano? Wala tayong pera, wala tayong koneksyon. Tahimik na tumayo si Kap Aguirre sa tabi niya. Meron kayong barangay at meron kayong witness. At kung totoo yung sinabi ni Mara, may pulis. Huwag kang matakot, Lorna. Mas takot dapat sila kapag dumaan tayo sa tama. Kinabukasan, kumalat ang video pa rin kahit pinigilan. Sa social media, may mga title. Tinderang nagkidnap, Baby found sa bakeria, Mystery, mayaman sa Santa Elena. Ginawa ni Pao ang gusto niya, nagpakalat ng gulo. Pinutol-putol ang kwento para maging mas juicy. At doon pumasok ang pangalawang suntok. Nagsimulang umiwas ang ilang suki. May mga taong dumadaan, tumitingin, pero hindi pumapasok. May ilan pang nagbubulungan. Baka madamay tayo. Naupo si Mara sa likod ng baeriya isang gabi. Hawak ang apron niya, parang biglang mabigat ang mundo. Hindi ko naman kasalanan. Bulong niya kay Tessa. Ginawa ko lang yung tama. Alam ko, sagot ni Tessa. Umupo sa tabi niya. Pero may mga tao talagang mas malakas ang loob manghusga kaysa umumawa. Sa pintuan, dumating si Leandro. Wala nang kasamang eskorta. Simple lang ang suot. May hawak siyang envelope pero hindi niya inabot agad. Para bang ayaw niyang magmukhang nagbabayad. Mara? Sabi niya, mahinon. Pwede ba kitang makausap? Tumayo si Mara, nanginginig ang dibdib. Sir, kung tungkol po ito sa pera? Huwag, putol ni Leandro. Halatang ayaw sa direksyon. Hindi ko kayang insultuhin yung ginawa mo sa anak ko. Tumahimik si Mara. Alam ko, sabi ni Leandro, mas mababa. Na dahil sakin, nasira ang pangalan mo. Hindi ko na mababawi yung unang gulo. Pero kaya kong tumulong para tumayo ka ulit sa paraang hindi mo ikakahiya. Tumingin si Mara, wary. Anong ibig niyong sabihin? Huminga si Leandro. May programa ang foundation ko para sa small business training, scholarship. Gusto kong isama ka. Hindi dahil kailangan mo ako, kundi dahil nakita ko kung paano ka magdesisyon kahit may takot. Yung ganong tao, bihira. Sir, nangingilid ang luha ni Mara pero matigas ang boses. Hindi ako sanay tumanggap. Hindi ito limos, sagot ni Leandro. Oportunidad ito. At kung ayaw mo, igagalang ko. Saglit na tahimik. Sa utak ni Mara, dumaan ang lahat. Gamot ni Nico, renta, banta ni Boyet, takot ni Lorna, paninira ni Sandro, video ni Pao, mga suking lumalayo. Pero dumaan din ang pangarap niya, yung pwestong gusto niyang buksan balang araw, yung pag-aaral na iniwan niya, yung buhay na gusto niyang maging mas maayos para kay Nico. Ayoko ng utang na loob, sagi ni Mara, diretso. Tumanggo si Leandro. Walang utang na loob. Gusto ko lang itama ang mali ko. At kung may kapalit man, napatingin siya sa loob ng bakeriya sa mga tray ng tinapay. Siguro, gusto kong matutong maging taong hindi natatakot magtiwala. Napapikit si Mara. Sa melodrama ng buhay, bihira ang taong aamin na mali siya ng walang palusot. Pag-iisipan ko, sabi ni Mara sa wakas. Hindi pa pangako pero hindi rin pagtanggi. Sa labas, sa dilim ng kanto, may isang lalaking nakatayo sa tabi ng poste, si Sandro Pavia, nanonood. At sa kamay niya, may phone, may ka-text. Pao, dagdagan mo pa, ipakita mo si Mara ginagamit ang mayaman. Hindi alam ni Mara na habang nagsisimula ang pag-angat niya,
may mga taong mas lalong gustong hilahin siya pababa. Ngulit ngayon, hindi na siya nag-iisa. Sa unang pagkakataon, may mga taong handang tumindig kasama niya at may mundo siyang pwedeng puntahan na hindi umiikot sa takot lang. At sa dulo ng araw, habang nagsasara ang bakeriya, tinignan ni Mara ang kamay niya na amoy harina. Ngumiti siya ng bahagya. Kung ang kabaitan niya ang naging dahilan ng gulo, baka ito rin ang maging dahilan ng pag-angat. Hindi binili, hindi ninakaw, kundi pinaghirapan at pinandigan.